Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kini Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Lotan Home Hunter. Sabi niya, Miss Dries, good AM, dapat hindi yan invited dyan. Yung press na yan. Pinalabas dapat yan. Basta siya. Thank you sa ayuda, Dries. Keep up forever. God bless. Take care always. Maraming salamat sa komento, Lotan Home Hunter. So next time, sana po hindi na iniimbita yung mga ganitong klase po ng press. Kasi syempre, 'di ba, nakakasira po sila ng araw, hindi lang sa mga Kimpaulandia, kundi mismong sa sumasagot po ng tanong kay Kim Chu and also kay Paula Avellino na kung saan talaga namang kinumpara po dito kay Jericho Rosales. Magkaiba sila ng personalidad, kaya maling-mali po na may pagkukumpara na nangyari. At also, mga kakimpaw, very personal na po yung mga tanungan niya kay Kim and Paulo na para bang sapilitan, urgency daw mga kakimpaw na kailangan ding sagutin ngayon. So hindi ba pwedeng tumanggi dito kasi merong urgency na dapat sagutin mga kakimpaw ora-orada. Hindi ba pwedeng tumanggi? So grabe yung press na ganon. 'Di ba? Ang gusto namin sa press mga kakimpaw sa mga media ko, yung smooth lang yung tanungan, walang personalan, and also dapat related lang sa topic which is dun sa project nga po ni Kim and Paula Avellino na ipapalabas sa Free TV this March. So sana hindi sila lalagpas doon, at kung lumagpas man sila doon, hindi yung very personal katulad po ng mga tanungan nila nung nakaraan. Kaya maging si Kim Chu ay naembyar na po ng bonggang-bongga. Kaya next time, hindi na sana natin makita yung ganyang klase ng press. So maraming salamat po sa komento, Lotan Home Hunter. God bless po and pabuhay kayo. Next comment mula naman po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, good AM Dries, nainis ako doon sa isang reporter na yon. Tanong niya sa Kim Pao ay below the belt. Kaya buti na lang andyan si MJ Felipe na pacifier ng mga reporter na to. Panatag na kami Dries sa dalawa dahil at least yung minam nila ay tungkol doon sa bulaklak na binigay ni Pao na inamin ni Kim na galing kay Paulo. Nagbiro pa nga si Pao kay Kim na gusto mo pa ba sa arawin kitang bigyan ng bulaklak. Then sabi pa niya kay Kim, gusto mo ba na basahin ko yung nakasulat sa bulaklak? Kaya lang inawat siya ni Kim. There's ito isang malaking ebidensya na living couple na silang dalawa ngayon. No vloggers kasi nagbablog sa Econin, only maarting machika o G. Diaz Christopher Min ang mga vloggers ng Econin. Sana'y nagbalita rin sila tungkol sa Econin para ma-divert yung attention ng mga bashers na ito ng Kim Pao. God bless Kim Pao. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Buti na lamang po at si MJ Felipe ang host ng naturang media ko noong nakaraan dahil siya talaga yung nagbabalanse po ng mga tanong ng press. At alam nyo kung hindi siguro si MJ Felipe ang host ng naturang media ko, nagkagulo-gulo na po ang ganap sa MediaCon na yun. Baka nasira po ang naturang MediaCon. Kaya thank you din kay MJ Felipe andyan para saluhin ang mga nakakainis na katanungan ng ibang press. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalip natin sa araw na to ng Miyerkules. At unahin natin pag-usapan ito nga po nga pagka-survive ni Kim and Paula Avellino sa MediaCon nitong nakaraan at maging surod magharo nga po mga kakimpaw napapost tungkol dyan. Sabi niya, congrats Kim Pao for surviving that MediaCon. That's why I love it when organizers ask to submit questions early para walang unnecessary
non-related semi-offensive questions that would make actors and the entire stage uncomfortable. So sana ganun na lang mga kakimpaw, 'di ba? Dahil pag on the spot, diyan papasok yung mga grabing mga tanungan na talaga namang uncomfortable for Kim and kay Paula Avellino. And maging sa ibang actress and actor na sasalang din sa media con. 'Di ba? Sana iwasan po yung mga ganong klase po ng press na medyo nakaka-opo ng bonggang-bongga. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan naman natin itong kakatapos lamang po na Chinese New Year na kung saan ay talaga namang pinaghandaan po ito ni Chinita Princess, and every year niya po itong ginagawa mga kakimpaw para syempre salubungin ang Chinese New Year, ang Kong Hei Pachoy. Nang sa ganun ay maganda po ang pasok ng blessings sa kanyang mga business, sa kanyang career. And eto nga po maraming naghahanap kay Paula Avellino kung umattend daw ba si Paulo sa naturang event ni Kim Chu sa bahay nila na kung saan talagang may parapol dan si Kim Chu, naghanda po siya, and may pa-dragon din. So kahit hindi po nakita si Paula Avellino mga kakimpaw sa naturang event ni Chinita Princess, hindi naman po nakaligtas ang seafoods na nakahanda po sa table ni Chinita Princess. Seafoods na kung saan ay favorite ni Paulo Avellino. Kaya iniisip ng marami na kahit hindi nakita si Paulo, andyan naman ang seafoods na favorite ni Paulo. Sabi nga dito sa post ng isang account sa Facebook, I see seafood and flowers from Pau Pau. Napaka-special talaga ng mamo na yan. So sa seafoods na lamang po kumakapit ang ibang mga Kimpaw fans para masabing present si Paula Avellino, sinaturang pa-party ni Kim Chu sa kanyang bahay nung nakaraan po na Chinese New Year. Kahapon ba yon mga kakimpaw? Basta nung gabi yon nangyari eh. So yun po yung tinitingnang anggulo ng mga Kimpaw fans para masabing ay present si Paulo kahit hindi natin nakita sa camera or sa picture. Kasi kilala naman nga natin si Paula Avellino na very private, and syempre siya yung taong hindi po mahilig sa mga picture, laging nagtatago, ganyan. Kaya ano pa ba yung ine-expect natin kay Paulo, hindi po ba? Gusto niya lagi pribado yung kaganapan sa kanya at kay Chinita Princess. May ilang mga nagtatanong na kung sino daw po yung nagluto ng seafoods. Siyempre, pag-usapang Paula Avellino mga kakimpaw, sino bang magluluto? Walang iba kundi po si Chinita Princess. Isipin nyo na lang yung nangyari nung time na nagde-taping sila para po sa The Alibay na talaga namang pinaglulutuan po ni Kim Chu, si Paula Avellino ng gulay, tapos may seafoods, tapos sobrang anghang. Ganyan po yung mga gustong-gustong luto ni Paulo. Yung sobrang anghang na talaga namang pinag-aralan ni Kim Chu para maipagluto si Paulo. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.